Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo. Idol kay tika sa imong programa ako magpaminawan. Nahugyod og ikaw ang tambal sa akong kalaay. Sige kong paminaw nimo kay maka-inspired ang mga laylaing istorya sa mga senders nga usahay dunay luoy kayo o dunapoy hayahay. Ang akong istorya nabilong sa pait ug luoy nga kaagi sama sa ubang mga senders. Pero sa di pa ko mapadayon magpaila ko sa akong kaugalingon. Taguan lang ko sa alias nga Grace. Tungod sa kapait nga ako nagian dihay mga panahon nga nakapangutan ako og doon na bagyo'y Ginoo. Gipakatawa magugko nga bulol musulti. Na ako'y dila pero mubo mo nga di kay maklaro ang akong sinultian. Sa nag-eskwela pa ko og elementary. Pirmi kong ibuli or bugal-bugalan kada tingog nako kay di man ko masabtan sama sa amang. Ila kong katawaan permi, maong kutob sa kong mahimo, di na lang ko mutingog. Maski pili pa nako nga di na lang mutingog labi na dihang nag-high school nako. Dagan na nagtuo nga amang ko. Kung amang, di ba di man sab makadungog, pero makadungog ko kay dili man ko amang. Mubo lang ang akong dila, mao nga di masabtan ang ako ang sinultihan. Maura gihapon, ug mutingog ko way makasabot, mas maayo pa og mag-sign language na lang ko. Nami silingan nga maestra sa mga amang ug iya kong gitudluan nga mag-sign language. Mo nga makamao ko nga mo-communicate pinaagi sa pagsinyas. Lahi ra gyud ang elementary ug high school. Kay sa elementary daghan kay mga hilabtanon, mga bugal-bugalon ug bullies. Pero kung high school wala na. Siguro tungod kay matured na sila ug nakasabot na sila sa mga apan sa ilahang isig katao. Pag high school na ako, uwan ako na bully. Hinuon, daghan ako mga admirers. Kasagaran nila mga lalaki nga wakibaw sa akong kahimtang. Kanang makakita ra nako o maibog sila. Tisay manggod ang akong beauty Papa Joe. Please allow me to describe myself. Puti ug panit. 5'3" ang akong height, taas og ilong ug bagaon ang kilay. Dayon sakto pod ang akong panglawas ug ako ang kaseksihon. Dili mas ako kahibugngan nganong ing-ani nga akong itsura tungod kay ang akong inahan nga kanhi nagtrabaho sa bar ug dito niya na-meet ang akong amahan nga usa ka foreigner. British kuno, di umano ang akong papa. Dunay dugong bughaw ang nakapaanak sa akong mama. Mao ni ang resulta sa akong panagway. By the way, tulumi ka mga igsuon pros laylahi mi og amahan. Murag yun mi og dili man nag-igsuon kay laylahi man may gitsura. Mistisa ko, gwapahon ko no. Pero mag-unsa man ang kagwapa og dunay diferensya. Daghang tinugtog mga admirers pero nikibaw nila nga amang ko, mo back out dayon sila. Di mo padayon, mo balik sa agi. Dila lang ang dunay diferensya nako, pero akong kasing-kasing normal kaayo. Mo nga normal ra pud siguro nga mopitik ang akong kasing-kasing para sa lalaki nga akong nagustuhan. Third year high school nako niyanto dihang dunay lalaki nga akong naibgan sa tago. Di kay ordinaryong kaibog lang, nahigugma na gyud ko niya. Siya, si Edward, ang usa ka basketball player nga 6'3" ang height ug pugi pa gyud Papa Joe. Dako ang among eskwelahan maong sagol-sagol ang mga estudyante ug kasagaran mga Phil-Am ug kanang dunay dugong foreigner. Kini si Edward kay half American pud. Mosad nga taas siya kaayo. Kada duwa niyag basketball ug panington siya magpuwa-puwa ang iyang naong ug magsinaw-sinaw sa kaputi ug kahamis ang iyang panit. First year high school pa lang ko niadto dihang una mi nga nagka-encounter ni Edward. First year pud siya pero sa lower section. Ako Papa Joe section 1. Kay bisan og dili ko kasulti makamao man ko sa klase ug dagko pud ko grades. Wala kay ko'y oral recitation. Pero pag written exam na gani, perfect na perfect yun ang ako ang score per me. Bagong salta ko sa school, very aloof, very scared, hadlo kay ko nga moduol sa mga tao. Mahadlo ko, labi na mangutana sila nako, unya di ko katingog. Natrauma pug ko sa kong previous school pag elementary mao nga mahadlo ko nga managad og tao. Pero kini si Edward, siya ang unang nakakita nako. Niagi ko sa iyahang atubangan. Pagkakita niya nako, nahunong siya sa iyang gibuhat. Kana ba mura siya og nihanga sa kuha o ni admire. Pero ako mas gipaspasan pa nako ang akong paglakaw kay lagi mura namang ko og ihas mahadlok og tao.
Nasundan pa to og instances nga magkatagbo mi ni Edward pero di ko managad niya. Bisan muhay siya nako. Usahay moagi ko siyang atubangan pero magduko ra gyud ko og paspas kayo nga mulakaw palayo nga to kaniya. Wala ko magdahom nga musunod di ay siya nako. Psst, psst, miss, tagda po ko eh. Siyagit pa niya. Samtang nag-apas nako. Pero ako ni samot noon ko pagsuratoy og lakaw nga kuwang na lang nga mudagan ko Papa Joe. Wa nakaapas sa Edward nako. Layo na kay ko. Dihang nihunong ko og ni smile sa kong kaugalingon. Kalami ba sa feeling oy murag nagubar sa dayon ang akong smile og napulihan sumugtok na kong nganaong diyang nakarealize ko sa akong apan nga di mi bagay ni Edward. Kay gwapo ra kay siya. Unya ako, gwapa unta, pero amang. Pero sa laing bahin nagunahuna ko nga dili man siguro babag ang akong apan. Di ba doon na may mga salida nga ang boy na in love sa girl bisan og doon ni apan sama sa salida nga bakekang. Di man siguro imposible nga mangandoy. Anyways, dili man ko batignaong. Tingog ragay kuwang nako. Other than that, I'm very normal. Ang akong imagination na tinuod Papa Joe. Pagkahapon ana niabot sa Edward sa mong classroom o nagdaog buwak. Dito ko naglingkod sa tubangan mo nga layo-layo na kay ko sa pultahan. Kundi na dito nagbarog si Edward nga naglantaw na ako. Ako pod, wa ko masayod sa kong buhaton. Gikulbaan kaayo ko o gikilig o nahadlok sab. Ihatag ko ni buwak niya bi. Matod pa ni Edward samtang kaistoryan niya ang usa sa ako ang mga classmate. Nitubag pod ang akong classmate nga kinsa may pasabot ba? O nitudlo si Edward og ningon nga kanabang taasubok ba sa tubangan kanang tisay? Ah, si Mute. Matod pa sa akong classmate. Nangutana po si Edward niya. Wow, siya ang inyong muse? Og nitubag ang akong classmate. Dili muse, Mute. Mute ba kanang amang dili kasulti? Og dito kalit nga nausab ang lakra sa naong ni Edward. Nga ganiha pa nga tamis kay smile rin ako. Napulihan og disappointment nga face, Papa Joe. Ha? Amang din na siya. Pangutana pa ni Edward sa akong mga classmate nga nag-alirong niya. O amang na siya pero di ka nang amanggod nga di makadungog. Way problema siyang hearing. Bright pud kaayo na siya. Pagbida pa sa akong mga classmate nga to niya. Pero bisan pa mga nindot nga pagdaig sa akong mga classmate, guba lang gihapon ang naong ni Edward. Gitunol niya ang buwak sa usa na ko ka classmate ug ningon nga ihatag lang ko niya ninyo eh. Matod pa ni Edward din talikod og nilakaw palayo. Pwerte na kong pugong sa kong luha nga di matagak. Kilakon kay ko. Unya sa kong kahiladman, akong gikasab-an ang akong kaugalingon. Nganong ambisyosa rapod kay ka og laki nga naibgan. Kibaw ka nga nakay-apan. Gidawat lang gihapon nako ang buwak og gihipos. Pag-uli nako sa amo, akong gitaguan ang buwak og plano nako nga i-treasure katong buwaka bisan og malaya na. Dili gyud nako ilabay. Pagkaugma, nagkatagbo mi ni Edward. Gusto ta ko mulikay pero wa na gyud laing agianan. Pag-agi nako siyang tungod, nanagad siya nako pero mao ni ang iyang gisulti. Hi Mute, niduko lang ko og paspas nga nilakaw palayo. Sunod nga mga adlaw nagtagbo gihapon mi pero wa na siya motawag nako Mute. Kay di naman siya managad nako. Padayon nga nang labay ang mga adlaw. Nakadawat na ko nga wagyo'y katumanan ang akong mga imagination about namong duha ni Edward. Di malikayan nga dunay mga times nga magkatagbo gihapon mi ug magkatapad sa kalugar labi na og dunay mga events ang school. Pero murag wa lang ko niya. Di gani mo tan-aw nako. Okay raman sab kay kontento nako sa gibati nga padayon og kaibog niya. Bisan og nakahibaw ko nga wahay katumanan ang tanan. Tulin nga nang labay ang panahon, 4th year high school nako. Di nako malimtan ang first day high kay wa nako damaha nga maklasmate nako sa Edward. Ang section 1 pa lang sa pinaka-bright nga honor student tanan. Pero wa ko masayod nganong na-classmate pa mi ni Edward. Of course, gikulbaan na sab ko happy at the same time kay ang akong gugma niya wa mawa. Pero ang akong kalipay na paong lang pud dayon. Pagsud, so sa kababay nga nitapad kang Edward unya loving kay sila. Mao di ay, kay siya ang girlfriend ni Edward. Gwapa pud ang babae pero dili taas, taga-abagaran nako. Dili pud kayo bright pero ang nakanindot niya kay makaistorya siya. Di sama nako nga bulol.
I mean, di magyug ko amang, makasulti magyug ko. Pero lain kayo paminawon, mao nga mas piliyon pa nako nga di na lang mo tingog para di mahimong katawanan sa lain nga maminaw. Kanabang turn off kaayo og motingog ko, may pa, di na lang. So pa nagsugod ang klase, nagtapad og lingkod silang duha ni Edward og iyang girlfriend. Pero pagsuod sa mga advisor, gi alphabetical order ang mga lingkuranan, unya uwa ko magdahom nga sunod rami og letter sa mga apelyido. Si Edward mao ang nakatapad nako og chair. Mura ko og na-tortured nga nakatapad ming duha. Unsaon nga maglikay naman ko nga mulingi sa kong tuo, kundi na si Edward naglingkod. Taud-taod si Edward ang wa makagwanta og niuna og tagad nako. Grace, lingi-lingi po diri sa pikas. Uy, kay mawingig baya ka. Mawingig ni mong liog. Matod pa niya. Wala ko'y choice. Nilingin lang ko niya. Nitanaw ko sa iyahang naong. Guwapa man day kayo no kung padulaan sa. Hamis pa yun kayo mong skin. Unya, shiny kayo mong buhok. Matod pa ni Edward nga nagngisi o klaro kayo nga bulatik ra ang tanan. Kay sa pagkatinuod, may pagka-arugante si Edward. Bugiroon siya kay nagsalig siguro nga basketball player siya sa mong school. Nya sikat kayo siya ug daghang babae ang nagapas niya. Bisan og kibaw ko nga bulatik ra niya pero nag-blush lang gihapon ko. Pero wa ko mo response niya. Igor ako nitutok niya. Sayang nga sab nimong ama nga ka, oy, gwapa unta ka. Hinay ra nga tingog ni Edward pero nadungog lang gihapon nako. Nasakitan kay ko ug sukad adto wa nagyud ko mobalik og lingi sa akong tuo. Nakabantay siguro si Edward nga nalain ko niya kay di na magyud ko mulingi kung iya kong tawgon. Usa ka adlaw ni adto sa among classroom na atol nga absent ang iyang uyab. Giirog niya ang iyang bangko ug gipaduol niya nako. Dayon nagsisig hikap-hikap sa kong buhok kay lagi shiny kuno kaayo. Murag yun og nanimbaot ang akong balahibo sa iyang gibuhat. Niisbog ko palayo niya kay lain man tan-ahon nga naghikap-hikap siya sa kong buhok nga di mi uyab. Pero padayon gyud si Edward og sikit nako nga murag lingaw kay siya sing gibuhat sa pagsungog nako. May na lang kiniduol si JR, ang akong friend o classmate sukat pa pag first year. Edward, unong nga kuno na mong gibuhat. Respetuoy sa nas Grace, oy, madlong pa ni JR niya. Og nitubag po si Edward nga, sa may dautan ani, ikaw may hugaw og una. Gihatagan ni mong Malaysia nga buhok ra man akong gihikap. Basta nagsuya ka or nagselos ka no. Classmate ming Grace sukat pa pag first year, kailan ako anak niya. Bisan og ingon ana na siya, dako mig respeto anak niya. Love na mo si Grace og di mi gusto nga bulihon siya. Matod pa ni JR Papa Joe. Dili man ni bully ako. Nagselos lagi ka siguro no. Nganong wa masad nimo panguyabi gud ni oy, bangaapod nimo oy. Tubag pa ni Edward. Mao tong higayuna nga nahibaw-an nako ang iyang tinuod nga kulor. Naklaro na ang iyang pagkahambugiro. Mapahitason og medyo salbahison nga kinaiya. Kibaw na ko nga batig-batasan si Edward pero believe it or not, I still love him. Ambot nga nung di ko ma-turn off sa iyang batasan nga di gyud maayo. Usa kadlaw niya to half day lang mi sa mong klase kay doon na event ang school. Wa po ang iyang uyab niya to. Basta absent ang iyang uyab. Diha siya makahigayon og tagad-tagad nako. Niduol siya nako og nihungo nga, "Unyang udto ba? Wa may klase. Ato ta sa likod sa library na. Magpaabot ko nimo dito ha kay nakoy gustong isulti nimo." Matod pa niya nako. Nagduduwa ko pero ambot ba nga niyango mampug ko og nisinyas nga muadto ko. Paglakaw ni Edward ni duol si JR nako. Kadungog biya ko sing gisulti nimo nga makigabot siya nimo. Unya ni okay pug ka. Ay kung ina nga magpadaka sa iyang atik. Gawas nga hambugiro tong tawhana ug di kasaligan. Napag ito uyab. Matod pa ni JR. Akong gisinyasan si JR nga di siya mabalakan nako kay dako nako o kibaw nako o say angay na kong buhaton. Ug tuod man niya ko sa lugar nga giingon ni Edward nga magkita mi. Ug pagabot nako sa likod sa building sa library, dihagin si Edward nagbarog. Dagayan nimo uy. Ganinar ko nagpaabot nimo. Dali. Kuyog na ko na. Dati atuon. Matod pa ni Edward dungan siya paggunit sa kumpad o gibitad ko niya palayo. Tungod sa kong kakulba, nervyos ug sagol kakilig nga nakagunit ko sa iyahang kamot, gipaningot kog taman. Labi na gyud sa kumpad kay sing tanon man kay ko kung ma-stress. Gibuhian ni Edward ang kamot ug ningon nga,
Kasing tanon ni mo kamot, uy, dangog man kaayo. O nisenyas ko nga sorry, sing tanon gyud ko. Ayaw ka stress diha, at turatas ako markada na ako. Matod pa ni Edward. Nagalangan man ko pero nikuyo ko ni Edward. Sa iyang mga barkada o tuod man iyong gipela-ila. Mga bro, man yung gingon mo nga girl nga, di kasturya kay gibawalan siya nga mutingog. Matod pa ni Edward sa iyang mga barkada. Niana po usan nila nga, basi na sobraan nagduot ni mo bro. Dayon nga tawa silang tanan. Aw, unsa pa man di ay, kaning akong bunal, aw, sus, ukad uya akin eh, alumos kini, klaro kayo. Matod pa ni Edward nga, gibali-bali pa mga words nga nagtuo siya nga wa ko kasabot. Sa iyang gisulti kay abi man niya og amang ko. Mas hat pa man ni kasi mong uyab pre. Kung di na kaana, bisag ipasa na ni mo nako ha. Matod pa, sa usan niya kabarkada. Lain kayo sa paminaw nga gihimo ko nila katawanan. Gusto na ko mudagan palayo kay kibaw ko nga gibugal-bugal na ko nila. Pero si Edward aggressive na kayo. Murag mautong nga time nga di na gyud siya mudawat og word nga no. Gigunitan niya nga ang kamot og gipasud sa balay nga nag-iyahay dayon og kawa ang iyang mga amigo. Hangtod nga kami na lang duha ang nahabilin. Inom kag beer, pangutana pa niya nako. Ug dali po ko nga nilingo-lingo og disenyas nga di ko. Sige na gud, usa ka baso ra bitaw. Inighuman nimo inom ani, manguli na ta. Matod pa ni Edward. Para mahilom siya, nisunod na lang ko sa iyang gusto nga mo inom. Mao pati first time na ko nga nakatilaw og beer. Naguba ang akong naong sa kapait sa beer. Nisinyas na ko niya nga mupauli pero gihatagan na sa kunya og laing baso. Unya ni itong tungura, nidikit na siya nako. Kana ba murag iro nga nag-hit Papa Joe? Pakisa ko bi. Matod pa niya. Dungan sa pagduol siyang naong sa kong naong unya bisan og wa ko ni tando. Iyag yung gikisa ng akong lips. Mao lang gihapon to ang akong first kiss ug tungod kay nakagusto ko ni Edward murag di na noong ko kalakunon. Pila ka tuig pug ko nga ako siyang gipantasya. Unya karon nga niabot na moatras pa. Inom pa please. Sige, usa ka bason lang na manguli na ta. Matod pa ni Edward, mao nga nadala na pug ko og niinom ko sa laing baso. Pero dili pa gyud ito, maoy last niyang tagay nga ihatag nako. Napunan pa. Hangtod nga naabot og upat ka baso unya tungod kay di ko anad og inom. Og ilim nung makahubog, nalipong nako og muwag nawa ang akong kusog nga mulihok. Sa Edward itong higayuna murag nasudlan la og laing espiritu. Gigakusko unya gikisa na sa dang akong lips. Nga kung makakis kuwang na lang nga kaunon ang tibuok na ko baba. Nisugod na sab og lihok ang iyang mga kamot og sige paghikap-hikap sa laing parte sa kong lawas. Doon na pa ko'y nahabilin nga kabuot niya itong mga higayuna. Gusto ko mulugnot og muling kawas niya pero wa na ko'y kusog ngay kasukol mo nga nagpaubaya na lang ko sa iyang gibuhat. Marape na unta ko ni Edward ug wala pa'y tao nga nanuktok sa pultahan. Napugos og abli si Edward sa pagtuo nga ang tagiya sa balay pero nakurat siya kay si JR ang nadya sa pultahan nga isog kay naong ug kuwang na lang sukmago niya sa Edward. Nisud si JR sa sala og giduol ko dayon og giingon nga, Grace, tanang manguli na ta. Ihatod ka sa inyo ha. Matod pa niya. Niduol si Edward og suko kayo nga nukunong hilabtanon kayo si JR. Pero nitubag si JR nga, kundi ka gusto nga isumbong tika sa mama aning Grace og sa school sa imong gibuhat nga paghubog ani niya kay may plano ka nga panamastamasa nimo ni. Basin, di ka ka-graduate. Kung may bawo ang school sa imong gibuhat niya. Matod pa ni JR. Doon na pa'y nabilin nga kahadlok si Edward. Siya mo'y ni-give up o gipasagdan niya si JR o gialayan ko nga makatindog o makalakaw hangtod nga nakalayo nami o nakasakay og taxi. Gihatod ko ni JR sa mambalay nga hubog kay Papa Joe. 2 weeks na lang mauna ang among high school graduation. Humanapod ang finals o doon na pagani program sa among graduation. Nagpractice na lang mi para sa mong graduation rites pero si Edward wa na'y apil-apil og practice. Hangtod pag graduation mismo namo, wa pod siya ni paso. Nagwonder ko og asa siya. Ug unsa ni tabo nga wa naman siya nagpakita na. Sa kung nauna nga basin og mauwaw siya sa iyang gibuhat, labi na nga dunay saksi nga mao si JR. Human sa high school graduation, nagkasuod mi ni JR kay sige siya pamisita sa amoa. Nagpasumbingay siya nga manguyab nako. Unsay plano nimo Grace karon nga graduate ng tag high school? Mo padayon kag college? Pangutana pa ni JR nako.
Nisinyas ko ni og tubag niya nga di na ko muskwela og college kay wala gihapoy gamit. Tungod sa ko ang diferensya. Aw, kung mao na, di na lang po ko muskwela og college. Sakto na ning high school, uy. Matod pa niya nako. Wa na may plano nga muskwela pa. Hinuon sa kinami kuyog og nadugay nanguyab na gyud si JR nako. Ang kunon ko nga di kayo nako siya love. Kay nakahibaw ko o nakahibaw na mo kasi akong true love. Si Edward. Si Edward. Bisan og gibuhatan pa ko niya og daotan. Gisugot na ko si JR og nagipaningkamutan nako nga makatunan nako siya paghigugma. Okay raman sab kay dali raman siya nga higugmaon. Kay buutan man siya Papa Joe. Nakahukumi ni JR nga mga apply og factory worker na dawat man puminduha. Labi ako, dili babag nga di ko makasulti kay kamot raman ang gamit kayo nako. Unya makasabot masag ko og instructions. Okay na among relasyon ni JR og magkita mi kada adlaw kay lagi pareho mi og trabahoan. Usa ka adlaw na doon na siya gisulti nako. Grace, magtipon na lang ta na. Abti kay ko nga naglingo-lingo og niingon ko niya nga di pa ko ganahan, labi na nga wa mi makasal, unya magtipon-tipon na. Respetuon na ako ang imong desisyon, Grace, kung dili ka. Mahadlok ra magud ko nga mapulan ka nako. Unya imo kong biyaan. Matod pa ni JR. Buutan kay si JR, walay gyud libog, pinangga kay ko niya. Wa gyud problema ang among relasyon. Sweet siya nako like alalayan gyud ko niya kung maglakaw mi. Mag-holding hands gyud mi ug moagbay siya nako. Mo kiss and hug pero kutob ra gyud diha. Wa pag yun nahitabo namong duha kay matod pa niya iya kong girespeto kay magpaabot siya kung kanus-an ako ihatag ang akong pagkababay ngadto niya kanang dili pinugos. Pero Papa Joe, ang malinaw namong relasyon nagubot diyang usa ka adlaw day bagong na-hire sa mong factory ug wa ko mag-expect nga si Edward. Kauban namin tulo sa trabaho sa usa ka factory. Diyan nakalugar si JR, iyang gibisita si Edward. Kabaw na ko ni mo gisundan mi nimo diri. Nagrigor siguro imong utok no, nga wa ka bulampo sa imong gusto untang buhaton ni Grace no. Matod pa nga to ni Edward. Relax lang mura man ka og kamuray gusto makatrabaho. Kanira bayay factory nga duol sa tua. Ni-apply ko diri para mo trabaho, dali pangita gubot. Tubag pa ni Edward. Doon naman po'y rason nga gusto siya nga makatrabaho. Ang gibuhat naman duha ni JR nga wa na lang namo siya pansina bisan o magkatagbo mi sa production or magkadungan og lunch or snacks manggani sa kantin. Mga duha ka semana nga nagtrabaho si Edward sa factory ug usa ra gyud ang ako napansin niya nga wa gyapon mausab ang iyang pagkahambugiro. Labi na nga daghan kayo siya suod nga mga trabahante, labi na mga babae nga iyang atik-atikan unya mo kagatpod niya. Gawa siya pagkahambog, feeling gwapo pud kaayo. Dito na ko na-realize, nganong nahigugma man ko ni tawhana. Dito po na ko na-appreciate ang kabuutan ni JR. Ug ako natimbang-timbang, nga layo ra kayo si Edward kang JR. Kaswerte ra nako sa kong uyab. Akong na-realize nito mga takna nga love gyud nako si JR. Wa na ko'y feelings pa ni Edward bisan og gamay. Paduong ko sa trabaho niya to nga akong nahuna to alang kang JR. Usa ka gabiin akong gitimbang-timbang ang usa ka butang nga gusto ni JR. Daghang ko mga pagkuwang niya. Siguro panahon na nga bawsan po nako si JR sa tanang kaayon nako sa pagpangga kanako sukad pa pag first year high school namo. Gusto nako siyang i-surprise pinagi sa pag-ingon niya nga musugot nako siyang gusto nga magtipon na migpuyo. Pero pag abot nako sa factory, wa dayon ko makahigayon og sulti niya kay lagi nagtrabaho naman mi. Plano na ko nga inigdungan na mo lunch break, musulti na ko niya. I'm sure nga malipay siya. Pero niya ang pagkaudto sa break time na unhan kong JR. Grace, mahafdi ko kay naglain ng akong lawas, gilantan ko. Matod pa niya nako. Gitapion nako ang akong pants, siyang panit og init-init gyud tinuod. Og nisinyas po ko nga tubag niya nga okay. O sige. Unan lang kog uli karon. Inig-out na ko unya sa hapon at ko mo diretso sa inyo ha. Dadanti kag prutas. Tubag ko pa. Simple nga hilanat lang ang pagpanangid ni JR nako. Pero wa ko mag-expect nga mo na dito ang katapusang higayon nga magkakita mi niya nga buhi. Samtang nagtrabaho ko sa factory, lain pud kaayo nga akong paminaw. Mura ko gigilasan. Gikulbaan ko og wa mahimutang og pag-out nako anang hapon
nihapit ko sa prutasan ug nagpalit og apple ug orange. Bit-bit ang plastic bag nga dunay sulod nga mga prutas. Nagpahatod ko sa tricycle sa ilang JR. Pero lahi ang nisugat nako, Papa Joe, usa ka dautan nga balita. Gidala si JR sa ospital ug nangutana ko og ngano naunsa di ay nga grabe ba di ay ang iyang hilanat nga dadun man og hospital. Dili tungod sa hilanat, gipariglahan siya og gidunggab 50-50 na ang kahimtang. Sulti pa siyang igsuon sa kuha di ang akong gipangutana. Na siya ko og dili ko katuo kay kalagsik pa ni JR di ang nananghid siya nako ganina nga mo half day. Unya karon critical na ang iyang kinabuhi. Niya to din ko sa ospital pero mao nalay ako naabtan nga gikuhaan na gyud og kinabuhi si JR. Patay na siya. Pwede na kong hilak. Daghang ko mga pangutana og 15 nagparigla niya, 15 nagpatay niya. Sakit lang kay naon kay walay suspect. Why na kaila? Usara ilang gisulti-sulti nga ganggaan ko no ang nagparigla. Grabe ang akong kadawon nitong panahon na. Mura na kung wanay gana mo lihok. Wa ko'y gana mo padayon sa pagpakabuhi. Niundan ako sa trabaho ug nagmukmuk na lang sa balay. Wanay plano, wanay tumong ang akong kinabuhi. Fast forward, Papa Joe, sa present nga panahon nakasurvive ko. Pero nakaibaw ba mo og asa ko karon? Di ako sa prisuhan. Yes, napriso ko. Siguro makuratan mo no og matinga nganong naabot ko diri. Para di na mo maglibog ug magdaghan pa ang inyong mga pangutana nganong napriso ko. Akong isulti ninyo ang hitabo. Sa panahon magud nga daw na kay ko sa pagkamatay ni JR. Gusto nang pug ko nga musundod na lang niya. Pero doy usa ka tawo nga nibalik sa akong kinabuhi, si Edward. Buotan kay siya nga namisita sa mua. Lahi na siya sa una nga di na siya arugante ug hambugiro o feeling gwapo. Sobra kabilib siyang kagulingon kaniadto. Concern ko no siya nga wa na kumubalik sa trabahoan. May naman ang iyang taras nako mo nga maayo na pud ang akong tinagdan niya. Hangtod nga magkasinabot nami ug usa ka adlaw niya na nabantayan na lang nako ang akong kagalingon nga inanay na nga nabalik ang akong original nga feelings niya. Wa madugay nang uyab sa Edward nako ug ako pong gisugot ug nikuyog ko niya siyang gipuy-an para mag-live-in me. Sa unang adlaw sa mga panagtipon ni lampos dayon ang leyon sa paglapa sa karnero. Nasyak siya ug di makatuo nga virgin pa ko. Uwa pa din hitabo niya ni JR. Pangutana pa niya nako. Sa unang mga adlaw na mo pinangga ko niya. Okay ang iyang pagtagad nako kay way adlaw gabi nga di mula pa ang leyon sa karnero. Pero diyang hapit nami magtuig ug puyo nakabantay na ko nga lahi na sad siya. Pero may init ang iyang ug labi na og dunay kakulian sa iyahang business nga gitawag nako og monkey business. By the way, di ay dali ra kayo si Edward sa factory. Nihawa dayon siya pagkamatay ni JR. Mao di ay kay front raman to niya ang factory kay ang tinuod niyang pagpangita mao ang pagpamaligya og drugas. Pusher si Edward og late na din ako nahibaw-an. Di na ko kaatras kay ang kunon ko nga nahook na ko niya. Sakit man ang kunon nako sa kahanginan nga nahimo kong instrumento sa illegal nga negosyo. Ako ang iyang right hand. Nakibaw na siguro mo kung unsa akong gipasabot. Usa ka adlaw niya na gi-raid ang among gipuy-an og nakuhaan gid mi og enough nga evidences para mabalhog mi sa prisuhan og dugay-dugay nga katuigan. Mao na ang istorya nako, Papa Joe. Nagsingabot na ang Pasko. Bisan usaon akong basol pero uwahin na ang tanan. Mo request lang unta ko og kanta nga Pasko sa Binilanggo. Walay lay mabasol gawas nako. Ako ning binuhatan. Mao nga akong silbihan hangtod kanos ako makagawas. Naan ako sa sud sa bilangguan diyang dunay nakatip nako nga ang nagparigla day kang JR, mga kagrupo ra ni Edward. Walay ebidensya pero kung ako pantug karon pagtaman way laing dunay motibo nga kasuko kang JR. Si Edward lang gyud. Uway na ang tanan ug wa na ko'y mahimo. Napriso naman pud si Edward pero tungod sa drogas. Pareho min duha. Ang akong kahimtang dili makasulti. Dili sayon tungod sa communication gap sa mga tao nga gusto makipag-istorya nako. Lisod i-express ang akong gustong may tabo labi na kung akong kaistorya di makasabot og sinyas-sinyas lang. Sa una makaingon ko nga normal ra ko
sama sa mga makatingog, pero karon gi-consider na nako ang kagalingon nga sama sa PWD. Niya pa ko karon sa prisuhan, Papa Joe, may na lang kay maayo ko og record. Og nahimo kong sugo-suguon sa jail guard. Ang among jail guard tigpaminawan pod sa imong YouTube channel. Mo nga makadungog pug ko og makatiming nga na ako ng limpyo. Dinhi nakatigom jud ko og kusog nga isuwat ang akong kaagi. Kada adlaw diri sa prisuhan way oras nga di mangandoy nga makagawas na. Gusto na ko nga magpuyo nga malinawon sa gawas. Akong plano nga basta makagawas na ko diri, adto ko mopuyo sa probinsya sa akong lola. Mag-uma o magpuyo nga malinawon. Pero sa pagkakaroon, mag-antos na sa ako diri. Labi na nga umaabot ang Pasko, bugnaw ang rihas nga ako mahikapan. Daghang salamat kay Papa Joe sa mga pagbasa sa kong suwat, bisan og dili happy ending, pero dunay leksyon nga angay nga makatunan. Dinhi na lang kutob, imo magtatampo, Grace.